Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kapag ang isang babae ay natagpuang nagdadalang tao, ang karaniwan na iniisip ay siya ay nagkaroon ng relasyon sa isang lalaki. Ayon sa Ebanghelyo ngayon, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ay siya pa naman ay nakatakdang pakasal kay Jose. At hindi pa sila nagsasama. So inakala rin ni Jose, maharahil inisip din ni Jose na nagkaroon na siya ng relasyon sa ibang lalaki. Kaya siya ay nagpasyang hiwalayan si Maria. At dahil siya ay isang matuwid na tao, nagpasya siyang hiwalayan si Maria ng lihim. Kasi ayudin niya siyang mapahiya. Ganyan ang isang taong matuwid. No? Kapag nagkasala ang isang tao, ay ayun niyang mapahiya ito. Kasi nagkasala na nga eh. No? So ganun din ang nangyari kay Jose. Akala niya nagkasala si Maria. Kaya kahit nagkasala man siya sa kanyang pag-iisip, ayaw niya itong mapahiya. So samantalang iniisip ni Jose ito, yung hiwalayan ng lihim si Maria, sinabi sa kanya ng anghel sa kanyang panaginip na huwag siyang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Dahil hindi naman siya nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki. Siya ay nagdadalang tao dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sinasabi sa ito'y yung ebanghelyo natin ay ayon kay San Mateo. Pero sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, sa pagbabati ng Anghel Gabriel kay Maria, na kung saan ipinalita niya na bababa sa kanya ang Espiritu Santo at liliman siya ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak niya. Dito nakita na natin, naglihis siya ayon doon sa ebanghelyo natin pero banal ang ipanganganak niya at tatawaging anak ng Diyos. Totoo na ang nagaganap sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay banal. So, si Maria, naganap din ang kanyang kapanganakan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya siya ay ipinaglihi at ipinanganak na walang bahid ng kasalanan. Kung si Kristo ay ipinanganak na banal, gayon din ang ating mahal na inang si Maria, siya ay ipinanganak ding banal dahil siya ay ipinaglihi at ipinanganak na walang bahid ng kasalanan. Kung tayong lahat, nung tayo ay ipinaglihi at ipinanganak, ay mayroon ng kasalanan dahil minana natin ang kasalanan natin, ang kasalanan ng ating unang mga magulang at ito'y tinatawag nating kasalanang orihinal, si Maria ay hindi nagkaroon
ng kasalanang orihinal at ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At hindi lamang po yan, hindi lamang siya ipinaglihi at ipinanganak na walang kasalanan, siya rin ay namuhay na walang kasalanan. Matularan natin si Maria, hindi sa punto na siya ipinaglihi at ipinanganak na walang kasalanan, pero matutularan natin siya sa punto na sinikap niya na namuhay na walang kasalanan. Kaya sinasabi, dinadasal natin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ibig sabihin lang niyan, siya ay namumuhay na walang kasalanan, kundi puno ng grasya. Ngayon ay birthday ng ating Mama Mary. Kung kayo ay nag-iisip kung anong regalo ang ibibigay sa Kanya, ang pinakadakilang regalo na maibibigay natin sa Kanya ay tularan natin siya sa Kanyang pamumuhay na malinis sa kasalanan, punong-puno ng grasya. Anong ibig sabihin nito? Tuwing tayo ay nagkakasala, agad-agad nating linisin ang ating sarili sa kasalanan. Paano? Sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Sana wag nating payagan na nananatili sa atin ang kasalanan, na namumuhay tayo sa kasalanan. Agad-agad nating alisin ito sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang tulad ni Maria, tayo rin ay namumuhay patuloy na walang kasalanan. Sana maibibigay po natin ang pinakadakilang regalong ito sa ating mahal na inang si Maria.